morning. Merry Christmas, everyone. Please rise. We start our worship service today. Are we glad that we are here today? Amen. Tayo ay magpuri, praise and worship our living God because of that. At mabait tayo kawan ng because of who He is. Amen. Lord, magpurihan po kayo ng araw na Lord. Fill this place with the Holy Spirit, O God. Prepare us, O God, to worship You, O God. In spirit and in truth, O Lord. Accept our worship and adoration. We serve it, O God. We are here, Lord, because of You are our God. We thank You, Lord. We give You glory, honor, and say, pray. Amen. Our call to worship, mga awit, 66, 1 to 2. Suligaw sa galang ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalangan. Lahat tayo, wagas na papuri sa kanyang itibay. Awitan siya, tuwan at itin siya. Amen. Hallelujah.
Let us pray. Panginoon, tunay nga po na kayo ay napakabuli. Kayo ang Diyos na matapat. Kayo ang Diyos na sapat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Sa umagang ito, Panginoon, kagawin ninyo ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagdakila sa iyong pangalan. Tuloy kami, Panginoon, na mamagitan, na nananalangin, Panginoon, para sa kapayapaan sa Middle East. Dalangin namin, Panginoon, na mahintog yung hostilities, maihayos yung daloy, Panginoon, ng mga barko, ng mga resources, O Lord, ng langis, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na dalangin ang iyong mapagpalang kamay ng Ebanghelyo mo ay pumasok at ipangaral sa damo na iyan, Panginoon, sa lahat ng bansa na nakapalibot, Panginoon, kasama sa Middle East. Dinadalangin din namin ang aming bansang Pilipinas. Dalangin namin, Panginoon, na maghari ang katotohanan ng katarungan. Ang Ebanghelyo mo ay maipangaral, Panginoon. At ikaw ang tunay na magbago ng mga puso at buhay ng tao, O Diyos. Bigyan niyo nga po kami ng isang makatarungang gobyerno. Mga katapat, Panginoon, na lingkod, O Diyos, ng bayan. At ang Pilipinas na, Panginoon, ay aming patuloy na iniaalis sa iyo. Kayo ang Panginoon at Diyos ng aming bayan. Dalangin din namin, Panginoon, ang Taiwan na ito'y patuloy na maging bayan, malaya, maunlad, O Diyos. Ang iyong salita ay may pangaral sa lahat ng tao, sa lahat ng lahi. Dalangin namin, Panginoon, ang paglaganap ng mabuting balita, Panginoon, sa bayan sa iyo. Ang mga churches ay patuloy niyang patatagin, paunlarin. Panginoon. At ikaw, Panginoon, ay maitaas sa kahit na Taiwan. Dalangin namin ang pamilya, Panginoon, na represented sa bawat isa rito. Katagpuin niyo nga po ang bawat isa. Sa aming mga relasyon, kayo po, Panginoon, ang maging Panginoon. Sa aming mga kapatid, Panginoon, patuloy kayo ang magbigay kalakasan. Magbigay gabay, Panginoon. Sa anumang pangangailangan, sa mga pangangailangan, sa legal papers, O God, kayo po ang Diyos na magpala. Sa mga nangangailangan ng kagalingan, kayo po ang magpagaling, O God. Sa mga nangungulila, kayo, Panginoon, ang patuloy na sumama. Patuloy namin malaman, O Diyos, maunawaan. Maranasan, Panginoon, na kayo nga po ang Diyos na inilagpulan, na kayo ang Diyos na kailanman hindi kami iwan at hindi kami kawalan. Tanggapin niyo po lahat ng papuri at pagsamba sa umaga ito. Sa pangalan ng salita, malipas lamang ang Panginoong Jesus. Itago niyo sa krus ng Kalbaryo ang iyong lingkod. At patuloy, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang mausap, magbigay kaliwanagan sa bawat isa sa amin. Babalik po namin lahat ng papuri, pagdakila, pasalamat sa pangalan ng Jesus. Let's continue to worship the Lord as we read this scripture. I request everyone to listen now. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Ang pagbasa ngayon ang natatagpuan sa Matthew chapter 6 verse 28 to 34. At ganito. And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yes, beautifully they are. And if God cares so wonderfully, and here today,
araw po sa atin at purihin ng Diyos na tayo po ay magkasama-sama sa umaga ito. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series Freedom in Christ. Kalayaan na nagmumula sa Panginoon. Isa po sa kabutihan po ng Ebanghelyo ay ito po ay hindi Ebanghelyo na nagpupulong, kundi ito po ay Ebanghelyo na nagpapalay. Bilang mananampalataya, napakahinang po na nauunawaan natin ano ba ang pinagkaloob, ano ba ang ibigay, ano ba ang meron tayo sa ating Panginoon. So, sa umaga nito, nais ko ibahagi sa inyo ay yung ating topic, freedom from fear and worry. No? Ngayon po, yung freedom from fear and worry, minsan nagtataka ang ibang Christian, hindi ba sinabi ng Panginoon na the fear of the Lord is the beginning of wisdom? Diba? So ano yung kaibahan niya? Dalawa po yung, marami pong klase yung worry, no? Dalawa ang major. Yung takot sa Diyos, fear of God, and yung tinatawag na general fear. Okay? Yung general fear, hindi naman talaga yung negative 100%. Hindi na negative 100%. Kung matatandaan po natin o mawawaan natin, hindi ko alam kung nakalakay sa inyo yan sa biology. Yung takot, yung immediate na takot, ito ay kasama tungkol sa ating physiological na ano. Ito ay nakakatulong kasi kung wala ka ng takot, anytime pwede kang mag-discussion. Kasi ito po ay signal. So, hindi yun ang pag-usapan natin na fear. Ano naman yung fear of God? Yung fear of God, ito po ay essential kind of fear o takot. It does not mean being terrified of God, but having a deep reverence, having respect, having an awe, and obedience toward God. So yung ano dito, yung fear of God is about reverence for God's holiness, yan, humility, submission, pagtitiwala sa Kanya. Ito po yung nagtutulak sa atin. This is one thing that motivates us to obey God. Yun yung fear of God. And that is the beginning of wisdom. So hindi tayo kailangan lumaya doon. Yun ay yun yung reverent fear. Ito po hindi natin ito ipag-usapan ngayong umaga na ito. Okay. Kasi yung fear na yun, that's the one that draws people closer to God. So in general, fear naman is the human, ito yung common sa ating tao. No? Ito po yung takot sa danger, which from time to time, ito po ay importante. Then, kasi sa Maracale ba yun? Marami doon mga rider na nagtakot. Dahil sa kanilang walang ng takot, ang iba ay nawawalan ng puno, ang iba ay nawawalan ng buhay. So yun ay, so human fear of danger, suffering, meron pang takot sa tao, no? People. And then, yung worry is something to do with the future. So, itong general fear na to, connected with anxiety, connected with doubt, and connected with lack of trust in God. So, yung mga key ideas nito, yung fear of harm, sa enemies, sa circumstances, and it can weaken our faith. Okay? And often, sometimes, God tells people not to worry, or not to fear. Sa Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. And then, so itong takot na ito ay
alis sa atin sa Diyos. Yung fear of God replaces yung general fear. So yung biblically, the fear of God meant to crowd out unhealthy fear. O itulak nito yung maling takot. Takot sa circumstances, takot sa people, takot sa future. So, ang pinakatotoo niyan, lagi tayo magkakaroon ng takot. Pero anong klaseng takot? Is it the fear of God or the common fear of men? Ang sabi rin sa Isaiah 8 verse 12, huwag kayong matakot sa kinatatakutan nila. Do not fear for what they fear. Bakit? Because the Lord Almighty ay kasama nyo. The one with you. Amen. Matakot ka sa Panginoon. Amen. Okay. Ang pag-usapan natin sa umaga ito is freedom from fear and worry. Sabi rin, 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Okay? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, dito po, yung dalawa na ito, parang magkamukha, pero magkahiwalay po yan. Paano yan hiwalay? Yung takot, yung fear, yung nag-trigger nito ay immediate. Kunyari, nabagsak yung mic, kung natakot ako, baka nasira. Diba? Immediate yun. Titingnan ako ng mga worship ko, bakit sinira ako? Yung worry is ang kaugnay nito, yung nag-trigger nito is anticipation. You are anticipating something. Uncertain future. You are imagining. Diba? Yun yung worry. So yung worry is something to do na hindi pa nangyayari. Yung fear ay eto na. Nangyayari na. Parang nung Biyernes. Nung Biyernes, 45 biglang may sumipa. Diba? Yung mga nasa itaas na building, may naramdaman. So yun, ang kagad yun, immediate yun. Diba? Ngayon, kailan papasok yung worry papasok ay pag ano kaya ang mangyayari pag patuloy itong nangyari? So worry na yun. Worry ka na, kasi nagpaplano ka na buhay. Tapos nakita mo yung sitwasyon sa Pinas, ay pag ganun. So yung fear is something to do with emotional and physiological survival response. So meron yung positive kasi meron yung survival response. Yung worry ay mostly ay cognitive o nasa utak natin, cognitive. It is rumination. Ano yung rumination? Yung nagkakwenta kung ano maaaring mangyari ng gano'n. Yung fear ay short-lived. Yan. Diba? Parang nung Biyernes, short-lived yun eh. Tapos naalala mo, sanay na ako, parang walang buwan na wala nito. Short-lived siya. It fades once danger passes. Pero yung worry is something persistent. Paulit-ulit. Sometimes it's last days, sometimes weeks, and others ay taon. No? Dangerous siya. Yung fear ay nakapokus siya sa present, yung present danger. Kung may nakita ng ahas dyan, nakot ka! Present danger yun, di ba? Ano yung worry? Yung worry, hindi siya present. Ang worry ay abstract. It is something you imagine. You imagine a scenario. Nag-imagine ka ngayon ng scenario. What if? Si what if yun na marami. That's worry. What if I see snake tomorrow? What if I... What if I... Gano'n, diba?
Yung worry ay, yung fear ay, nakita mo yung taong natatakot, natakot ka na yan, di ba? Kasi present yun. Yung worry ay, iniisip mo, hindi mo pa nakikita, iniisip mo na, na-imagine mo na. So, magkamukha pero magkaiba. So, yung ano niya, kakabahan ka agad, rapid heartbeat, di ba? Yun yung fear. Yung iba ay nag-sweat, yung iba ay nagtatremble, nanginginig, no? Alam niyo ba yung worry ay meron din effect sa atin physically? No? Meron iba na dahil sa kanyang worry, kayo imagine, nagkakaroon ng muscle tension. Okay, muscle tension. Yung iba ay nagkakaroon ng restlessness, fatigue. Hindi ka pa nakikipaglaban, pagod ka na. Pagod ka na kaisip, pagod ka na kaimagine, pagod ka na kapakwenta, kinikwenta mo, wala pa man. And then, ang result nyo, difficulty of concentrating. Na magkaiba ito. Pag takot ka, concentrated ka. Pag takot ka, concentrated ka doon sa kinatatakutan mo. Pag worry ka, mawawala yung concentration mo kahit maraming lumalaro sa isip mo. So magkaiba yun, ha? Magkaiba yun. So yung impact nyo sa ating behavior, pagkatakot ka, you avoid, no? Worry naman ay overthinking. Overthinking, worry. At siguro marami sa atin bilang mindeds na naranasan itong pag-worry, no? Lalo na yung mga unang taon, na maaaring ang iniisip po natin ay napakarami. Ano kayo mangyayari dito? Dahil nahiwalay ako sa ano. So, maaaring mapunuan tayo ng pag-worry. Paano naman siya nagiging similar? Paano nagiging similar yung fear at worry? Pareho siyang may emotional distress. Okay? Pareho siya. Both can cause anxiety, both can cause stress, both can cause unease or uneasiness. Tapos magkakonect siya. Yung worry often grows out of fear. Now, makita natin, yung worry, mahaba yan. Yung fear, immediate. So, yan. Tapos, meron siyang impact na maaari siyang maka-epekto sa ating mentalidad, mental challenges, health challenges. Ngayon, siyempre, pagka nagkaroon ka ng anxiety, pagka nagkaroon ka ng disorder, nagkaroon ka ng sleep problem, nagkaroon ka ng yung focus mo ma-reduce, somehow, maapektuhan naman yun yung physical na katawan mo. Pag naapektuhan yung physical na pangangatawan mo, maapektuhan naman yun yung productivity. Magkakadugtong po yun. Magkakadugtong po yun. So, pero lagi ko nga katulad nga kanina, somehow yung fear and worry, meron yung positive kung ma-address natin. Kasi yung fear, it's our body alarm. No? Nag-aalarm yung body natin. Okay? Yung takot ay body alarm. Wala yung pinagkaiba sa nararamdaman natin yung init. Pag nararamdaman mo yung init, kumiiwas ka. Hindi natakot ka doon. Diba? Somehow, it protects you. Pero, pag wala ka na nararamdaman, may problema na yun. Diba? Delikado naman yun sa earth. Pagka hindi na nakakaramdam yung yung nerve mo, delikado naman yung sarili mo. Maaaring nasasaktan ka na, pero wala pa rin.
maging manhid. Salo. Pinapatay ka na, tuwa ka pa. Bakit? Manhid ka. Positive lang yan, Pastor. So it's designed to survive real danger. So you feel, yun yung medyo positive. Yung worry, alam niyo ba yung worry is a mental rehearsal. You are rehearsing something na hindi pa nangyayari. You rehearse. Nakubutan ako. Wala ka dito. So hindi pa nangyayari talagang problemado ka na. No? So it's your mind running yung mga tinatawag na what if, paano kung, scenario. Pero napaka-importante nito. Kasi kung wala ka nito, hindi ka magpaplano na sa buhay. Amen. Ha? Hindi ka magpaplano sa buhay. Parang isip mo naman, hindi na ako tatanda. Ako isang immortal. Ako isang immortal. Habang buhay, malakas ako. Hindi ako mag-alala ng isang buwasan. Hindi ako mag-alala mag-retire. Kasi wala nang buhay. So, medyo problema naman. Yung kaya naman kayo importante ito, yung balance eh. Healthy fear keeps us alert. Healthy worry helps us prepare. Okay. But, pagka naging chronic na yung dalawa, meaning pagka naging toxic yung fear at yung worry, nagiging siyang kulungan. Nagiging kulungan yung takot, nagiging kulungan yung worry. Fear and worry are chains. Chronic fear and worry are chains. Fear and worry are two of the enemy's strongest weapons. Now, ano ba yung enemy yun eh? Di ba? Kasi nung mula nung bata, pagka nag-worry ka, nagpapakita yun. Di ba? Yung bata, nagpapakita ng worry, nagpapakita ng takot. Di ba? Pero, hindi ibig sabihin yun, it will control your life. At ang Panginoon, Jesus teaches us not to be anxious about tomorrow because God is the one who is holding our future. Amen. Who is the one who is holding our future? God. Kaya tayo bilang mananampalataya, tayo po ay Spirit-led, born again in the Spirit. Now the Spirit replaces fear with power, with love, and with sound mind. Now, tingnan mo natin. Kanina, sinabi natin that fear and worry affects our mind. And somehow it affects our health, our physiological. Psychological, then physiological o yung katawan, pangangatawan natin. Now, the Spirit also affects our mind, our physical, physiological, and even our emotion. So, parehas yan, no? Yung fear and worry ay nakaka-apekto sa ating kaisipan, sa ating emosyon, sa ating lakas. Kaya minsan magtataka ka eh, ang lakas ko naman kumain pero nanghihina ka. Maaaring punong-puno ka ng worry. Punong-puno ka ng takot. Ha? Hindi ka makagalaw, hindi ka makilos. Bakit? Dahil takot sa kinabukasan, nag-worry ka. Ha? Kaya siya po ay naging slave. So fear enslaves, but faith liberates. Fear enslaves, but faith liberates. Nagpapalaya ang pananampalataya. Amen. Nagpapalaya ang pananampalataya. Yung takot, yung lalo na pagka naging chronic yan, kakalitingin tayo. No? At maaaring mag-decide ka dahil sa takot, dahil sa worry. Alam niyo ba yung mga scammer ay nakakapag-scam dahil sa worry at sa takot? Sabi niya, oh, ito na naman yung ano! Ito na yung last chance mo, last chance mo! Ngayon ikaw, naniwala na last
adjust mo yun, in-adjust mo. Dahil nag-worry ka about something sa future, na hindi mo alam, lahat ng kanyang inaano ay last chance. Parang pag nagtitinda ng damit, di ba? Ito na lang yung huli, di ba? Kung pagkabili yung meron na may isa, huli. Huling display, pero hindi huling hindi huling supply. Display na ang huli. So ano yan? No? Now, itong tanong na ito, this kind of fear is not from God. Fear is not God's gift, it is the enemy's thing. Yung takot na ito, yung takot na hindi galing sa Diyos, ito ay isang chain. No? Tali. Tawag ba dito, kaya ka lang makalag. Diba? We need to break the chain. Makalag tayo dito. Pero sa Bisaya, iba yung kalag eh. Ano yung sa Bisaya yung kalag? Kaluluwa eh, di ba? Pero yung sinasabi natin kalag ay makalaya. Makalag. So, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Alam niyo po ba ang kinakausap nito ay hindi ordinaryong Kristiyano? Ang kinakausap ni Paul dito na huwag matakot ay si Timothy, at si Timothy ay isang pastor. Kaya yung pastor, hindi yan immune sa takot at worry. Ang kinakausap nila, for God has not given us the spirit of fear, but the power of love and of sound mind. Now, who is Timothy? Si Timothy po ay isang kabataang pastor. This past week ay may namit ako na dalawang kabataang pastor. At parehong mga edad, parehong 32. No? Parehong malaking potential. And mind you, minsan, dahil diba yun, minsan, yung mga magagawa ng Panginoon, maraming imagination. So, na-imagine nila, may kabataan. Paano na lang mga harap dito sa kabataan? Maraming isipin nila ganito. Merong nag-share nung nakaraan doon sa siya ay therapist din, yung therapist. Iba ito sa dalawang namit. Personally, namit na 32 years old. Ito naman ay isa sa online na. So, nung nakita niya yung mga dumadalo, may mga bishops, may mga senior pastor, sabi niya, pasensya na kayo, ako yung kabataan, ganito, gano'n. So, ang dami niya, ang haba ng kanyang, ang haba ng kanyang introduction patungkol sa kanyang pagiging Baptist at nagpapasimula. And somehow, yung ganoon ay normal sa isang kabataang magagawa. Bakit? Kasi minsan nakakalimutan na ang authority does not come from your age. The authority comes from Jesus, who has all the authority under heaven and earth, and He is the one who gave us authority. So you are coming not from your experience, not from your education, you are coming not from your preparation, you are coming from the authority na nanggagaling sa Panginoong Jesus. Amen. Kaya sinasabi ni Paul kay Timothy, God has not given us a spirit of fear, but of power, and love, and sound mind. Pagka pihiya pa rin natin ito, ibig sabihin ito, itong batang pastor na ito ay nanihina, therefore he needs power. Itong batang pastor na ito ay maaaring meron ng emotional tension, therefore he needs power. At itong batang pastor na ito ay maaaring marami ng imagination, therefore he needs sound mind.
ba? Eto, pastor. Pababa na yung aking ano. Pababa na yung aking. So, God gives power, God gives love, and God gives sound mind. Amen. And these are available for every believer. Power, love, sound mind. Power, love, sound mind. Importante. So in general, it comes from, marami yan eh. Marami talaga expressor sa atin, lalo na sa news, di ba? No? Kaya mas maganda nga hindi na manood ng news ngayon eh. Di ba? Manood ka na lang ng mga tips, no? Buying tips, rather than news, di ba? Kasi hindi mo na alam kung sino totoo. Pero anyway, so mga kapatid, fear is not from God. Fear is a lie, faith is the truth. Fear is a lie, faith is the truth. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. At isang pa, tinatawag dito ay isang propeta. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. At dito po, binag-break o binabasa yung ating imagination that if you are a man of God, ay wala ng takot, hindi ka mag-dismay, at kilala mo lagi ang Diyos. Pero maraming pagkakataon, mawawasan natin sa salita ng Diyos, that even the men of God, servant of the Most High, experience fear. Nadi-dismay sila. No? And constantly, they should be reminded who God is. Amen. Ay kung mga lingkod, mga propeta ay gano'n, mas lalo tayong mananampalataya. Mas lalo tayong mananampalataya. Let us constantly be reminded that He is with us at hindi niya tayo papahin. Okay. So fear is foreign to God's children. That should be. No? That should be the case. Bakit? Kasi nga kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo ipapahiya. At yun yung pinakamalaking bagay na meron tayo. Kasama natin ang Diyos. So alam mo naman ang worry. Bakit kailangan i-appreciate that through Jesus Christ ay pinawala tayo sa worry. Worry steals today's strength. Worry steals today's strength. Bakit? Kasi nga, nag-remunerate ka ng mga bagay, remuneration ng mga bagay na hindi pa nangyayari at maaaring hindi mangyari, pero you are rehearsing something na hindi pa nangyayari. So worry about tomorrow drains today's faith. Imbis na manalig ka, manampalataya ka, nade-drain ka, bakit ka nade-drain? Dahil sa worry. No? Imagining things. Sabi ni Jesus Christ, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Yung isang araw, marami ng trouble para doon. No? Bakit umubusin yung strength mo? Para doon. No? Kaya imagine mo, maaaring mahirap ko pagka nasa factory ka. Nag-i-imagine ka ng na maaaring mangyari doon sa pag-uwi mo, nakalimutan mo na gumagana yung machine. No? Ang iisip mo, baka wala akong kinabukas. Tapos nasa kabuwarin na wala ka na bakit yung attention mo na wala doon sa ginagawa ko na doon sa maaaring mangyari? It can happen. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble on its own. So, ano yung worry? Worry is wasted energy. It never solves tomorrow's problem. Bakit po? Kasi worry is a mental rehearsal. It's our mind running what-if scenario. Sometimes it's
used for planning, di ba? Pero kadalasan, it drains yung energy. Yung worry kasi is a future-focused concern. Pagka small amount siya, it's helpful. Pagka napakarami, it's harmful. Kasi ganito yan. No? Kunyari, gumagawa ka ng plano. Diba? Gumagawa ka ng plano ng bahay, tapos nag-imagine ka. Pag gumagawa ng mga plano, lalo na ng building, pinapatakbo yun sa istaan. Yung istaan, ito ay software na kung saan ilalagay nila rin yung weight. Kunyari, isang 25-story building. Anong klase yung lupa? Ilalagay nila doon sa simulation, no? Then, itong klase yung lupa. Ang lupa ay medyo bubaghan. Gaano malaki, tapos kung 25 story, makukumpit nila gaano kabigat. So, pagkatapos nyon, gagawin nyo ng computer, sa simulate yan, may mga gawa na, no? Susunod mo lalagay ng tao. Hindi na ng tao ang kakasya. So, siguro sa isang floor, mayroon isang tao, isang daan. Kung siya 25 story, therefore 2,500. So, susunod doon, paano pag bumagyo? So, padadaanin yung model na simulate sa malakas na bagyo, yung hangin. So, kanina, yung dead load, tapos yung live load, yung may mga tao, tapos yung hangin naman, yung pressure ng hangin. Siyempre, pag kumahangin yan, may medyo maaari at may bagyo, apektuhan yung lupa, maaaring lumpo. Tapos, pinakahuli niyan ay lindol. Hanggang 7 Ngayon, pag kayo hindi nagpuno ng tao, maaaring palakihin niya ng palakihin yung biga. Kaya maaaring lagay ng mga biga ganito kalaki. Pero ngayon, sa mga modern, dahil iba na yung pamamaraan, malinis na bakal na. It helps yung what if ganito karami ang tao? What if bumagyo? What if tumindot? So pagkatapos na yun, dapat wala na yung pagka na-address na lahat yun, dapat ayos na. Kailan magiging negative masyadong worry? Yung worry ay lalagyan mo, what if 10 yung lakas na lindo, yung gano'n, no? Nag-imagine ka na ng baka ito na yung doomsday, magkakaroon, yung nasa Pilipinas ka para pero magiging negative 100 yung lamig, yung mga gano'n. At dahil sa ka-analyze mo, ikaw ay mapaparalyze. Hindi ka na makakilos. Sa ka-analyze mo, analyze ka na dito, analyze ka, hindi ka makaparalyze. Ang mangyayari ay puro plano, walang doon. And worry steals today's strength. So tayo po, ganun din, no? Natatakot tayo sa pinabukasan, natatakot tayo. Tama lang na mayroong konting worry. Lalo na at hindi ka nagmulog sa SS mo. Tapos biglang sin. Tapos babalik ka sa Pilipinas. At iisipin mo ay doon naman, merong 1,000 ama na senior citizen. Mahal kang mag-worry talaga. Now, that should help us plan for our future. Gain wisdom. Amen. Gain understanding. Ngayon, alam mo na yung PhilHealth natin, maasahan. Kaya, kumuha ka na maghanda mo na yun. Hinahanda mo na yung katawan mo, nagiging healthy living ka na, di ba? Trust in God's daily provision.
Alam niyo ba na yung provision ng Lord, hindi lang darating sa araw na kailangan mo, kundi ngayon, yung provision ng Lord ay ibinibigay sa iyo, kaparte na roon yung kinabukasan mo. Pag hindi mo lang ng pagdugtong yung provision mo ngayon ay kadugtong sa panahon, yun yung sinasabi ng Proverbs na tingnan mo yung langgam. Yung langgam, kaya nagpe-prepare hindi sa panahon ng tag-ulan, sa panahon ng tag-araw. Ibig sabihin sa panahon na pwede kang mag-work, you prepare sa panahon na hindi ka na pwede mag-work. Amen. And that's part of trusting God. That God allows you to live a life na handa. At pag handa ka, na the lesson in worry. Philippians 4:19, my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Our God. Your God. The same God who meets the needs of Paul. Same God na pinag-iinguran natin. So why do you need to stop worrying? Worry robs today. Trust secures tomorrow. Diba? Paano pag... Pastor, kasi ayaw talagang mag-worry sa business niya. Kasi paano pagka... mga korok naman yung mga politician natin. Alam, tapos, di mag-save ka sa... paano pagka bumagsak yung bahan ko? Hindi mo pinigil lang dito. Paano pagka nakakawala? Ano yung taong warrior? Walang tama. Pwede tayong maging conscious, pero huwag tayong maging anxious. Pwede tayong maging conscious about what will happen tomorrow, pero huwag tayong maging anxious. Practical, pero hindi worried. Dapat tayo bilang mananampalataya, ang stance natin about the future ay warrior, hindi warrior. Amen. Ano yung warrior? Warrior prepares his or her ammunition. Ano yung warrior? Warrior plays his or her imagination. Magkaiba yun. Yung isa preparing ammunition, yung isa playing imagination. That is warrior. Malakas yung imagination. No? So yung warrior rehearse a fight against a powerful enemy. That is warrior. Saan natin makikita yan? Makikita natin yan doon sa pagdapat, doon sa 10 spies. Yung 10 spies, they rehearse. Tayo ay mga ipaklong sila yung mga higante. They are warrior. Yung warrior, yan sila Joshua at Caleb. Ano sila? Sila yung warrior. They rehearse the battle plan. They imagining winning. Okay ba yun? Di ba? A warrior prepares for battle. Rehearse a battle plan. They imagine winning. They imagine taking the promised land. That is warrior. Pareho sila nakapos sa future. Yung warrior, kami ay tipatlo. We are just grasshopper. And they are giants. They are imagining defeat. Hindi pa humahaba ang kanilang feet. Defeat. Defeated na, di ba? Parang yung kung ikaw ay nag-apply sa TECO ng personal, iniisip mo, ano kaya yung window, dala-dala mo yung paper. Tatanggapin ba yung hindi, di ba? Ngayon, kung nag-i-imagine ka na
hindi tatanggapin, alis ka na ron. Magmilienta ka na lang, mamasyal ka na lang sa Ayala mo. Nakuha natin. Kasi natalo ka ng worry. The worry rehearse fight against a powerful enemy. Worry plays defeated. Hindi ka na ipaglaban. Nawa natin. So, anong gagawin natin? Mag-umpisa na tayo. Tapos na yung introduction. Faith fixes our eyes on Jesus. Amen. Let us fix our eyes on Jesus. Why? Because He is the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Jesus is victorious. No? So, ang gagawin natin, we should look steadfastly to Jesus, the one who begins and the one who completes our faith. Amen. Sino ang nagsimula ng ating pananampalataya? Si Jesus. Amen. Sino ang magkukomplete niya? Si Jesus. Amen. Ito ang ating Panginoon. Siya ang ating pinananampalatayaan. Yes! Sabi niya, you will have trouble in this world, but take heart. I have overcome the world. Amen. Minsan ang mga Kristiyano mag-amen, you will have trouble. Yes, amen. I will have trouble. I will have trouble. Parang talagang gusto niyang yakapin ang trouble. Nakalimutan niya yung but take heart, I have overcome the world. Amen. Amen. Ito yung ating Panginoon. He is an overcomer. Take heart. Ano ba? Faith fixes our eyes on whom? On Jesus. Our eyes now is on Jesus. Diba? Peter walked on water until he looked at the storm. Huh? Tingnan mo natin, sabi dito, during the fourth watch of the night, Jesus went out to them walking in the lake. When the disciples saw him walking in the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down on the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink and cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? It's something that happened. So Peter walked on water until he looked at the storm. No? So ano nangyari? Yung faith niya na shift, yung focus niya na shift from Jesus sa takot. Now, lagi natin tatandaan yung fear ay present. Di ba? Kahit yun. Nakita niya yung hangin na takot siya. So, paano pagka ang focus natin ay kay Jesus? Sabi sa Psalms 34 verse 4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Who is the one who will deliver us from our fear? Jesus. Amen. So, on the time of storm, walang storm, wala nang bagyo. Hindi, lahat tayo dumalaan sa bagyo ng buhay. At daan sa bagyo ng buhay. Amen. Kahit na tayo ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon, at kahit tayo ay sumusunod. Now remember, si Jesus Christ nagpakain ng 5,000. Yung mga tao gusto siya gawin hari. Tapos sabi ni Jesus Christ, sumakay na kayo. Tapos nanalangin siya. Kaya yung story dyan eh. Diba? Sa Matthew at sa Mark, makikita mo natin. Ang mga alaga sumunod namin kay Jesus. Nung nasa kalagitnaan na sila ng lawa, nagkaroon ng story. Hindi tayo sumusunod tayo sa Panginoon, hindi tayo exemplars sa story. Pero ang kagandahan, sa time of the storm, nakikita natin na roon ang presensya ng Panginoon. Sa time ng mga trouble,
So let us fix our eyes on Jesus. Ano pa yung kailangan natin gawin? Sa panahon ng storm, sa panahon ng trouble, sa panahon na pwede kang mag-worry, pwede kang matakot, pwede ka rin manalangin. Sabi dito, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. So, ano yung gagawin natin? Maraming dahilan para tayong mag-worry. At ang mga tao gusto talaga mag-worry. Minsan nag-share pa sila kung gaano sila ka-worry. Ini-explain nila yung worry ng isa't isa. Puro ko takot. Takot na takot. Biro mo na ini-encourage ng matakot ng isa't isa. So what we should do instead? Let us pray instead of worrying. Amen. God's peace will guard our heart. Amen. Yung karma, talaga namang nangyayari yun eh. Noon pa pa hanggang ngayon. At promise ka ni Jesus Christ, in this earth you will have trouble. Sa ibang salin, in this earth you will have tribulation. So ano yung nangyayari? Sa pananalangin natin, by prayer, we exchange anxiety for assurance. That is exchange. So ano pa nangyayari? Peace comes through prayer. Peace is not the absence of problems, but the presence of God. Amen. Yes, there will be problems. Yes, nandun pa rin yung malakas na hangin. Pero talagang si Jesus, hawak-hawak ka ba yung people? Amen? Yes, you will have problems. Yes, tatanda tayo. Ako lang, hindi ka na kayo, yung mga importante. Pero naroon si Jesus. Naroon ng Panginoon. Amen. Sabi niya, peace I live with you, my peace I give you. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Napaka-importante yung puso natin, kaya i-guard natin po. So prayer turns worry into worship. So ano po yung learnings and encouragement natin? Number one, fear and worry are chains that keep believers bound. Fear and worry keep us bound. Hindi natin magawa, hindi natin maano yung purpose ng Lord at hindi tayo makawala na yung potential natin ay mangyari, yung potential na lang. Dapat mamatay tayo na walang potential. Di ba? Yung kukunin tayo ng Lord na wala ng potential na naiiwan. Kasi yung potential negative din yun eh. Pag hindi nangyari, di ba? Alam mo, may potential itong maging ano. Tapos tumanda ka naman, yung potential na. But God's Spirit brings courage, His Word brings assurance, and His presence brings peace. Bakit nagkakaroon ng kapayapaan? Because God is the one who holds tomorrow. Amen. So we can rest today, His peace is stronger than anxiety. Sino ang ipipid natin? Pagpilid natin yung anxiety natin, ipipid natin yun ng news, yung today's news. Pagpilid natin yung faith, ipipid natin yun ng good news. Saan galing yung good news? From the Lord. From the Lord. Pilipin natin. Dalawa yan eh. Di ba? Pakakainin mo. Ano yung pakakainin? Pagka ginutom mo yung anxiety, pinalalakas mo si faith. Pero madali lang i-feed yung anxiety. Diba? Lahat ng negatibong news, i-consume mo daily. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Joshua,
not let this book of the law be far from your mouth. Yung word of God. Yung word of God. And We can replace every worry with prayer. When fear rises, declare, God has not given me a spirit of fear. So ano yung mangyayari dito? Let us trust in God, because trust is God's cure for fear and worry. Ang tiwala sa Diyos, ang lunas sa takot at pag-alala. Amen. Sabi dito sa Jeremiah 17 verse 7 and 8, but blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. The enemy don't want us to be fruitful. Pero sabi ni Jesus Christ, be fruitful. At para maging fruitful, we should address worry and fear. At paano yun? By trusting in God. Because trust in God is the cure for fear. Sabi sa 2 Peter 1:3, yan. Kaninang 4 a.m. nakalagay sa status. Tama ba? His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him, who called us by His own glory and goodness. His divine power has given us what? Everything we need for life and godliness. Amen. Everything we need for life and godliness. Kaya ngayon, hindi nasukatan ngayon yung ating busa. Buti na lang, wala akong wallet. Pero ano yung kasi dapat lagi natin tatandaan, si Lord at ang kanyang word, hindi na pag-iiwanan. Integrity ng lahat na. But His divine power has given us everything we need for life and godliness. So ito po yung dalawa natin. Take away and challenge. Live free from fear and worry by fixing our eyes on Jesus. Trusting God's provision and praying for His peace daily. So ano yung tatanggalin natin? Tatanggalin natin yung fear and worry. We fix our focus on Jesus. We trust God's provision and we pray for His peace daily. Pwede kang matakot, pwede kang mag-pray. Trust God. Ano pa yung gagawin? Maaari mong gawin na yung week na ito? Write down your fears and worries this week. Ano ba yung nagtatakutan ko? Ano ba yung mga worries? And then, ipag-pray mo isa-isa. Pag-pray mo isa-isa. Ang pwede pang gawin mo, lagyan mo ng promise ni God. Lagyan mo ng promise. Ang daming promises ni God. Gusto niyo malaman? Yes. Huwag na muna ngayon. Huwag muna tayo malaman. Ang daming promises ni Lord. Marami tayong pwedeng i-consume. Let's consume your word of God. Tayo po yung manalangin. Father, we praise you and we honor you. We thank you for this day. Sa panahon na ito na mapanghamon, maraming nangyayari sa aming mundo, tulungan niyo kami na yung focus namin ay sa kabutihan niyo, sa kapangyarihan niyo, at sa kakayanan ninyo na kami pagtagumpay sa buhay. Sa pangalan